Okay, so punta na tayo sa statistics. Sa statistics, ang unang meron tayong dalawang topic dito, yung central tendency and yung probability. So dito muna tayo sa central tendency. Ano pa 'tong tinatawag na central tendency? Kaya siya tinawag na central tendency, kung binigyan ka ng maraming, data, meron kang mga values or data set, ano yung tendency na ano yung kumbaga gitna nung mga data natin, okey? Ano yung 'pag gusto mong sabihin na meron kang 50 na data points or 10 data points, paano mo ire-represent yung data points na yon using yung gitna na data? So, what's the center value in a way? So, merong three most common ways to measure yung central tendency. Yung una is yung mean. Mean and yung median, yung tatlong M, mean, pangalawa is median and yung mode. So, mean, median, mode, the 3M. So, most common si mean, pero mas common din si median, minsan ginagamit si mode. Meron silang certain uses for each. So, pag sinabing mean, basically, mean is your average. Kunin mo lang yung average, i-add mo lang normal arithmetic average, add mo lang lahat ng values, divide mo kung ilan yung values. That's it. That's your mean. So, average lang yung mean. Median, ito yung gitnang value, like literally median. Pag sinort mo yung values, ano yung gitna, yung middle, yun yung median. Mode naman, ano yung pinaka lumabas na value ng most frequent. Ano yung yung most frequent na lumabas na value, that's your mode. So, isa-isahin natin, unahin natin si mean. Yeah. Okay naman yung video for everyone and yung volume. Yan, tanong si Louie. Yan, yes, baka yung video hindi pa na, okay, yeah. Okay, start tayo sa mean. So, sa mean is just sa average. So, ibig sabihin, okay naman yung video, alright. Thank you. I-add natin yung total ng lahat ng values, tapos i-divide nyo yung sa n. Ano yung n? Ilan yung number ng values? Ilan ba yung values na in-add nyo? Yan yung average. Mas madali kung lagyan natin ng example. So, halimbawa, a municipal office track the number of citizens served each day. Calculate the mean. So, the mean is just ito yung data ng number of citizens served per day. 6 days. Day 1, day 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung number of citizens served on the right. So, ang sabi sa atin, calculate the mean. So, yung mean is just the total over n. So, ang una nyo gagawin, i-total nyo ilan ba lahat pag tinotal natin. Ilan yung data natin pag tinotal. So, i-add nyo na lang on your own, pero pag tinotal nyo to is equal to 720. So, 100, so, 6 na 100, so 600, tapos meron tayong 10, 50, 10, so 70, 80, another 10 plus 40, 120. So, meron tayong 6 na 100, 600, tapos meron tayong 120, 40, 10, 10, 50, 10, 120 yan. Total is 720. So, ang mean is equal to the total over yung number of values, n. Ngayon, yung total, alam natin, 720. Ano yung n natin? Ano yung n natin? N is yung number of values. Ilan yung values natin? So, n natin is equal to, ilan ba yung meron tayo na values? 6, kasi 6 na araw. So, n is equal to 6. So, total is 720. N is equal to 6. So, our mean is equal to 120 citizens. 720 over 6 is equal to 120 citizens. So, this is the mean value ng our average nitong data natin na to. So, pag gusto nyo sabihin na on average, yung central tendency kasi usually ginagamit kapag gusto mong sabihin na meron kang 6, gusto mo lang magsabi ng isang value, i-represent yung 6 na yan, isang value lang yung gusto mong sabihin, usually, ginagamit mo sa central tendency and in most cases, average or the mean. Okay? So, that's your mean. Average lang. So, punta tayo ngayon sa next, sa median. So, sa median,
sabi natin kailangan i-sort yung data, then yung gitna, yun na yung value. Pero depende kasi minsan yung wala siyang eksaktong gitna kasi kapag odd number, halimbawa meron kang 3 number, yung gitna niya yung pangalawa, right? Or kung yung 5 number, yung gitna niya yung pangatlo. Pero kung wala kang gitna, halimbawa 4 na number, yung gitna mo 2 saka 3, di ba? Ang kailangan mo gawin doon, i-average mo yung middle value nung nasa dalawang gitna na value. Para mas madali, lagyan natin ng example dito. Gawa natin. Same pa rin yung kanina. Yung kaninang data, kuhanan natin ng median. Yung kaninang data. So, unang gagawin natin, step 1, para makuha yung median. Find the median na tayo. Para makuha yung median, i-arrange natin yung data. So, step 1, i-arrange natin. I-sort natin. Either increasing or decreasing. So, pwede natin gawing increasing. Either decreasing or increasing pareho lang kasi same gitna lang yung makuha nyo. Sort natin pataas, 100, 110, 110, 140, 150. Yan. Wala na tayo na miss. 6 yan. Okay? Pag na-sort na natin, ang next step, depende kung odd or even, right? Kasi ano ba yung gitna nito? 6 yung values natin, di ba? So, yung gitna natin is itong dalawa, right? Itong dalawa na value yung gitna natin. So, kung ito yung gitnang value natin, wala tayong eksaktong gitna, kukuhanin lang natin yung average. In this case, pareho naman silang 110. So, yung average nito, nung dalawang middle na value, is just 110 kasi pareho lang silang 110. Pero kung halimbawa ito is 110, ito is 120, yung average nun is 115. So, kailangan, yun yung median value nyo, 115. Kung 120 itong isa, ito 110. So, kailangan nyo i-average. So, pero in this case, pareho lang sila. So, yung average ng 110 plus 110 over 2 is still 100, 110. So, yun yung median value is 110. Okay? So, yung mean natin kanina is 120. Yung median natin is 110. Okay na tayo sa median. So, yun lang yan. So, sort nyo lang and then gitna. Pag wala kang eksaktong gitna, i-average yung dalawang gitna. Median, now yung last natin sa mode. So, mode, most frequent. Ito yung pinakamadali, yung mode. Pero minsan, pinakamadali rin magkamali sa mode. So, same example, apply natin siya. Most frequent, sino ba yung maraming beses, pinakamaraming beses lumabas? So, listan nyo lang ano ba yung mga values na lumabas. 100, ano pa yung lumabas? Ilang beses lumabas si 100? Isang beses lang. Tapos, ilang beses lumabas ano yung kasunod natin? 110. Ilang beses lumabas si 110? 1, 2, 3. Tatlong beses siya lumabas. Tapos, ano pa yung value? 140. Ilang beses lumabas si 140? Isang beses lumabas. Si 150, isang beses lumabas. Na-cover na ba natin lahat? Para ma-check nyo, pwede nyo i-add, right? 1 plus 3 plus 1 plus 1, 6. So, meron tayong 6 data points. So, na-cover natin lahat. And obviously, isa lang naman yung values na umulit, si 110. So, 3 beses siya. So, yan yung mode natin is 110. So, take note, pwede rin kayong makakuha ng dalawang mode. Kung halimbawa, lumabas si 110 2 times, lumabas si 140 2 times, yung mode nyo is both 110 and 140. That's what you call a multimodal dataset. So, meron kang 2 or more modes. So, in this case, isa lang yung mode natin, 110 lang. Yung lumabas ng 3 times. So, pinakamaraming beses. Pwede kasi mag-tie yung mode. Okay? Question. Pwede ba after lunch? Yes, pwede pwede mag-lunch, yeah. After lunch, pwede after lunch yung mock exam. So anytime within the day, from 8 a.m. to 11:59 p.m. As long as isang upuan lang, pag upo nyo, kailangan tapusin nyo na yung mock exam. Yeah? Ano bang maraming lumalabas sa March 2? So, ang exam nyo, meron niyang tinatawag na yung mga examiner, pag gumagawa sila ng exam, may sunod-sunod yan na ilan dapat yung verbal, ilan yung numerical.
Sa numerical, ilan dapat yung geometry, ilan dapat yung algebra, sa verbal, ilan yung reading comprehension. May sinusunod yan sila sa civil service commission ng exact na ganong specs. So, tayo sinasimulate natin as much as possible yung specs ng Civil Service Commission. So, no one knows the exact specification except sila sa Civil Service Commission. Pero tayo, sinasimulate natin yung across all topics. Okay? Question. Isa pa, pwede po ba i-take ang mock exam during weekdays? Yung mock exam na for free users, tomorrow lang siya. Pwede. Yung simulation. Yung tomorrow lang yung simulation for free users. Pero kung naka-premium account kayo, which I encourage mag-upgrade kayo sa premium kasi sa premium, unlimited yung pag-take nyo ng mock exam. So, pwede nyo ma-take ng anytime, tas kung ilang beses nyo gusto i-take yung tatlong mock exams, 1, 2, 3. Yung number 3 yung for free tomorrow. Pero for premium, pwede nila i-take ulit yung free anytime and pwede rin nila multiple times. Yan. Yeah, okay ba okay naman yung sound, no? Si Eve. Baka may problem sa audio mo, Eve, yung sa sound, yeah. Okay naman yung sounds for all, no? Yan. Sige, punta na tayo sa example. So, this is a hard example. So, municipal office track the number of citizens served each day. Same example for over a week. If the average number of citizens served per day is 130, how many citizens were served on the 7th day? So, ito yung example natin kanina. Right? 6 na araw lang. Right? Remember, ito yung hanggang 6th day lang tayo. Ngayon, ang tinatanong sa atin, binigay sa atin yung average ng buong linggo kasama yung pang 7th na day. Binigay yung average sa atin. Ang tinatanong sa atin, kung alam natin yung average ng buong linggo, 7 days, ano yung value o ilan yung na-serve nung pang 7th na araw? Yan yung question. Gets nyo yung tanong? Ulitin natin ha. So kanina, meron lang tayong 6 na araw kanina. Kinalculate natin yung mean, median, mode. Madali lang, right? Mean, average, median, yung gitna lang, then mode, sino yung most frequent. Ngayon, ang tinatanong na sa atin, instead of 6 days, meron na tayong 7 days, isang buong linggo. Tapos, binigay sa atin, ang average daw nung buong 7 days, ang average is 130. Kung 130 raw yung average for the whole 7 days, ano ngayon yung value nung 7th day? Ano yung data nung 7th day? So, paano natin i-express to? So, yung 7th day, hindi natin alam. So, ito yung ilagay natin as x. Ilagay natin let x yung number, yung 7th day. Tapos yung okay, naririnig. Okay naman yung sound? Rinig naman yung sound? Si Evelyn din. Yeah, okay na. Yan. So, yung 7th day, iset natin as x. So, yan yung unknown natin. Let x is yung 7th day. Ngayon, itong 6, itong 6 na to, i-total natin. Kanina, ang na-total na lang natin to kanina. Pag tinotal natin to, ang sum niya is 720. So, ito hindi natin alam. Ito alam natin ang total is 720. So, ano ba yung, paano natin kakalculate si x? Ang binigay sa atin na value is, may alam daw yung mean, 130 or yung average. So, yung mean or yung average is just equal to the total over n. Right? So, sabi sa problem, yung average is 130. So, ibig sabihin, itong mean, pwede natin palitan ng 130. Tapos yung n is equal to 7. Hindi na siya 6, 7 na siya kasi meron na tayong 7 na values. So, itong n palitan natin ng 7, yung mean palitan natin ng 130.
Tapos yung total, ano ba yung total natin? Ano yung total natin dito? Yung total ng lahat-lahat ng buong 7 days. Ibig sabihin, equal lang yan sa 720. Ito, pag tinotal mo yung 6, plus i-add mo yung pang-7, which hindi pa natin alam, kaya x lang siya. So, yung total natin, 720 plus x, yung nandito sa numerator. So, etong problem na to ngayon, magiging 130 is equal to 720 plus x over 7. Right? So, ito yung meron na tayong equation, mahanap na ngayon natin si x. So, question, shortcut po sa mean, sir. Not sure what you mean, pero yung shortcut, yeah, ito yung formula ng mean, yung total over n. So, since hindi natin alam yung total, hindi natin alam yung exact value niya, pero alam natin na 720 siya plus x, unknown pa lang yung x. Yung 7, yung gano'ng karami yung data points, 7. Then yung mean given sa atin is 130. Tapos, so dito, meron na tayong naiwan dito na formula na equation na to. So to solve this, i-cross multiply lang natin. So yung left side maging 720 plus x. Either way, pwede nyo ilagay ito sa kabilang side or vice versa. So okay lang. 720 plus x is equal to 7 times 130. So 7 times 130 is equal to 900, 910. So 700 plus 7 times 30 is 210, so 910. So pwede nating i-transpose si 720 sa kabila para maiwan. Kasi hinahanap natin si x, di ba? Maiwan lang si x sa isang side. So ito magiging negative pag tinranspose natin sa kabila. X is equal to 910 minus 720. So if x is equal to 900, what's now 910 minus 720? 910 minus 720 is equal to 190. So that's the value of x. So this is the missing value, 190. Kung gusto nyo i-check, pwede nyo i-average. Lagay nyo yung isama nyo yung 190, i-average nyo silang 7. Yun na yung makukuha. Dapat yung makuha nyo is 130. Pag sinubstitute nyo yung 190 rito, in-average nyo. 130 dapat yung average. Okay? Questions? Shortcut sa mean, yun na yung shortcut. Basically, formula is equal to average, total over n, if that's what you mean. Yeah, not sure if I understand yung question, Eve, pero yung shortcut sa mean is, that's the formula for the mean, the arithmetic average. Yeah. Questions? Any other questions? So, last topic na tayo sa statistics, then meron tayong short na word analogy part lang. So, probability, pag sinabing probability, ito yung likelihood na mangyari yung isang event. So, either yung value nito nagre-range lang, pwede lang siya maging between from 0 to 1. Or pwede rin siya in terms of percent, between 0% to 100%. Hindi siya pwede lumampas ng 100%, hindi siya pwede maging negative. So, values ng probability is just between 0 to 1 or 0% to 100% in terms of percent. So, decimal yung value niya or percent. So, pag 0, ibig sabihin, the event will surely not occur. So, hindi mangyayari yung event. So, pag naman 100, ibig sabihin, certainly mangyayari yung event. Right? So, parang, pag inisip nyo lang, probability is, halimbawa, anong probability na uulan today? Let's say, 70% based sa forecast. So, yun yung probability or likelihood of something happening. So, yun yung day-to-day na mas ginagamit natin yung term na chance. Anong chance? Anong chance na pumasa sa exam? So, your chance of passing the exam is between 0 to 100%. So, ideally, after nyo matapos lahat ng materials, mock exams, questions, ideally, your chances of passing or probability of passing is very close to 100%. Kung nag-prepare talaga kayo ng todo for the exam, your chances or probability of passing is closer to 100%.
So kung walang preparation at all, closer to 0%. Kung super prepared, closer to 100%. Okay? So, paano to i-express? Since this is a percent, ano ba pag percent? Meron kang fraction, di ba? Pag fraction, meron kang whole over part. Part over whole. Sorry. Part over whole pag fraction, right? Again, or decimal. Fraction, decimal, or percent, meron kang total, meron kang yung numerator, yung part. So in the case of probability, meron kang total possible outcomes. Tapos meron kang desired outcomes. So ito yung mga desired outcomes mo, total possible outcomes. Kung halimbawa, nag-ano ka lang, kumbaga based sa chances lang, sa statistical chance, kung purely statistical lang, walang impact yung other factors sa pagpasa nyo, 50-50, di ba? Pwedeng, dalawa lang yung result. Pwede kang pumasa, pwedeng hindi. So, dalawa lang. Desired outcomes is pumasa, pass over one outcome over two, one half, 50%. So, yun yung probability or kung mag-toss coin ka, halimbawa, nag-toss coin ka, ano lang yung pwedeng pwedeng head or tail yung toss coin. So, meron kang dalawang possible outcome. Kung gusto mong outcome, desired outcome mo is head, so one of them. So, yung possible outcome is 2. So, probability is 1/2. So, mag-example tayo para mas madali. Basta tandaan nyo lang, yung total potential outcome, yun yung denominator natin. Para kang nag-fraction, yung total mo, yung whole mo, yung denominator. Yung part mo, yung desired outcome is your numerator. Medium example. What is the probability of drawing an ace from a standard deck of 52 playing cards? So again, probability is ano ba yung desired outcome over lahat ng potential outcome. Okay? Ngayon, ano yung total possible? So bubunot ka ng ano yung chance na makabunot ka ng alas ng ace sa isang deck na meron kang 52 na cards? Ilan ba yung total possible outcome? Ilan ba yung pwede mong mabunot? Ano yung denominator natin dito? Ano yung denominator natin dito? Yung total possible outcome. Ilan ba yung pwede nyo mabunot na card, right? Meron kang 52 playing cards. So meron kang 52 na pwedeng possible outcome. Yun yung lahat ng pwede mo mabunot, right? Meron kang 52. Iba-iba yan. Iba-ibang unique na cards yung 52. So 52 yung total. Okay? Ano yung desired outcome mo? Ang desired outcome mo, makabunot ng alas or drawing an ace. Ngayon, ilan ba yung potential na desired outcome mo? Ilan ba yung alas doon sa 52 na yan lahat-lahat, ilan ang alas sa isang deck ng baraha? Ilan ang ace sa isang deck, right? Ilan nga ba? Sige, check natin sa chat. Ilan ang alas sa isang baraha, right? So meron kang 4, tama? So meron kang spade, flower, heart, diamond, right? Yun yung standard. Meron kang 4 na alas. So pag nakita mo na lahat ng 4 na alas, alam mo na wala nang, pag tongits ka halimbawa, wala nang lalabas na alas kung nakita mo na lahat yung 4 doon, nakababa na lahat, right? So 4 yung alas na available. Yun yung potentially mo mabubunot, 4 lang. So yun yung numerator mo. So yan yung probability, 4 out of 52 or 4 over 52. That's it. Pero pwede mo pa to fraction, di ba? Pwede mo pa siya lowest term. So, pwede mo na sabihin yung probability na 4 over 52 or 4 out of 52, pero mas okay kung i-lowest term natin siya. So, para i-lowest term, i-divide lang natin yung numerator and denominator by 52 is divisible by 4. So, divide natin 54 divided by 4, numerator, denominator. So, ito magiging 1 over 13. So, 52 divided by 4 is 13. So, that's 1 over 13, or you could say the probability is 1 over 13, or pwede nyo convert sa decimal, or pwede nyo rin sabihin na
1 out of 13. So there is a 1 out of 13 chance na ang mabubunot nyo sa baraha ay alas or ace. Either kahit alin dun sa mga ace. Okay? So yan yung probability. Questions? Okay tayo dito. Now, punta tayo sa paano kung probability ng multiple events, yung magkasunod na event. Pag meron kang magkasunod na event, halimbawa, ano yung probability na makabunot ka ng alas, tapos makabunot ka ng king, halimbawa, magkasunod, right? Ano yung probability na yun yung mangyari sa dalawang bunot mo? Alas muna bago king, right? Yun yung question. So, probability multiple events, ang kailangan nyo lang gawin, i-multiply nyo yung unang probability ng unang event, i-multiply nyo sa pangalawang event. Yan yung probability na mangyari magkasunod yung event 1, event 2. Yan yung probability na mangyari yung magkasunod na event. Okay? Kung may event 3 pa, multiply nyo lang din and so on. So yun yung probability na mangyayari yung event 1, 2, 3 na magkakasunod. Yan yung probability ng multiple events. I-apply natin siya sa isang example. So example na hard example, multiple events probability. May question. Merong pag nandoon kayo sa unlock, question on payment, pwede niyo i-click yung unlock button doon, tapos meron ding GCash, redirect kayo to manual payment pag kinlik niyo yung GCash doon sa unlock. Yan. So, punta tayo sa hard example ng multiple events. So, last example natin to sa statistics. What is the probability of drawing a heart from a standard deck of 52 playing cards, replacing it, and then drawing a spade? Gets niyo yung question? So ano yung chance na makabunot ng isang deck, makabunot kayo ng heart, any of the hearts, tapos yung nabunot nyo, ibabalik nyo ulit sa deck, tapos bubunot ulit kayo, makuha nyo naman spade. Ano yung probability or chances na mangyari yon, yung dalawang events na yun na magkasunod? Okay? So, yung unang gagawin nyo lang dito, ano ba yung probability na makabunot muna kayo ng heart? Then, calculate natin yung probability ng pangalawang event, yung makabunot ng spade. Yung probability na makabunot ng heart, paano natin yan? Yung heart na, ilan ba yung gusto nyo, desired outcomes ng yung heart? Yung total deck is yung 52 yung kanina. So, yung heart natin, ito yung desired outcome sa first event. Ilan ba yung heart sa isang deck? So, meron tayong total deck na 52, right? Ilan ba yung heart sa lahat ng deck natin? Right? Kasi meron kang apat lang, right? Meron kang heart, meron kang hearts, merong diamonds, meron kang flower, meron kang spade. So, meron kang apat na types ng card. So, kung meron kang apat na types ng baraha, 52 yon, lahat sila equally distributed. Meron kang 13 each. 13 na hearts, 13 na spades, 13 na flowers, and 13 na diamonds. So, yung probability na makabunot ka ng heart is ilan ba yung heart sa deck? Ilan ba yung lahat ng baraha sa deck? So, 13 over 52 yung probability. Or pwede pa natin to i-lowest term. So, pwede natin to i-lowest term into 1/4. Kung hindi nyo maalala yung lowest term, pwede nyo balikan yung lessons natin sa fractions and decimals. Pero basically, ang ginawa lang natin dito, divide nyo lang 13 by 13 is 1. 52 divided by 13 is 4. So, ibig sabihin, meron kang 1/4 chance or 1 out of 4 chance na makabunot ng heart. So, yun yung first event. Right? Ngayon, yung second event, kasi may first event ka, tapos binalik mo yung nabunot mo na heart. Yung second event, ang tinatanong, ano yung probability na makabunot ka ng spade? Right? Yun yung second event. So, parang pareho lang din. Meron kang, yung total na baraha is 52. Ilan ba yung spade? Ano yung probability na makabunot ka ng spade? Kailangan mo malaman ilan yung spade. Kung meron kang 13 na hearts, meron ka ring 13 na spade. May 13 na diamonds, 13 na flowers. So, 13 over 52 rin. Yung probability na makabunot ka ng spade. Or, pag nilowest term mo, 1 out of 4 din yung probability.
Okay? Pero, yan yung probability, either heart or spade. Ang tinatanong sa atin, ano yung probability ng makabunot ka ng heart and then spade? So, pag mayroon ka multiple event na magkasunod, i-multiply mo lang yung probability ng event 1 and probability ng event 2. So, ano yung probability na makabunot ka ng heart? Tas yung probability makabunot ka ng spade? Yun yung probability na mangyari yung event, yung sequence na yun. Yung heart muna bago yung spade. So, substitute nyo lang dito, 1/4 yung probability na makabunot ka ng heart, 1/4 yung probability na makabunot ka ng spade. 1/4 times 1/4 is equal to 1/16. Multiply numerator, multiply yung denominator. 1/16 or 1 out of 16. So meaning, merong 1/16 probability or 1 out of 16 chance na makabunot ka ng heart muna. Pag dalawang beses ka bumunot, na heart muna and then spade. Yun yung chance na yun ang mangyari. Kung pag dalawang beses ka bumunot, mauna mo mabunot heart, then kasunod spade, ang probability nun is 1 out of 16. Question.